Hello guys! Hello everyone! Welcome again sa channel ni Chang Ami Perez. Ayan, kamusta po ang lahat? At medyo matagal-tagal ulit tayo bago ulit nakapag-vlog dito sa ating channel. Kaya kamusta po ang lahat? Welcome back dito sa Chang Ami Perez. Meron lang po akong i-share sa inyo guys itong aking video based on my experience. Hindi po ako professional at hindi rin po ako tawag dito, doktor para po sa pag-experience. Ito po ay akin na experience lang at sa akin pong naranasan sa mga pangyayaring ito. Sa aking video na to ay share ko lang po sa inyo para maging aware po ang lahat ng mga kababaihan at lalo na sa pagdating po ng edad natin na medyo alam nyo na medyo nagkakaedad na tayo. So, maging aware lang po. Not only for the women, also for the men. Meron din po silang nai-experience na ganito. Okay po. I-share ko lang po sa inyo kung bakit po ako ay nagkaroon ng paano ko po nalaman na mayroon akong cyst sa aking dibdib, sa aking breast. Kung mayroon pa akong breast cyst or tinatawag nilang tumor. Okay. Way back 2021, so nararamdaman ko na po at sabi ko meron akong nakakapa na hindi normal sa aking dibdib. Okay, so pinabayaan ko lang siya kasi on that age naman is aminin ko po sa inyo ako ay 44 years old na. So kumbaga ano to nasa stage tayo ng mga alam nyo na ng menopausal. So, yun din po ang in-advise or inano sa akin ng mga doktor at mga OB ko. So, ayun, 2021, na-experience ko po at naramdaman ko na meron akong bukol sa dibdib. So, pinabayaan ko lang siya and then, that's January. And then, ng month of September, month of September at medyo nagpapa-check up na ako. So, nagpa-check up na ako sa OB. Nagpa-mammogram na rin ako. At yun nga, sabi ng aking OB is monitor lang natin kung may changes, kung lumalaki siya at kung mayroon kang nararamdaman. Kasi nagmammogram na ako is benign tumor lang siya. So, ayun. So, after that, mga 10 months ago, ayan, medyo nararamdaman ko na yung sakit. Kasi on that time, nung galing pa ako ng Pilipinas, balik ko po dito sa UAE, nagkaroon po ako ng COVID. Again, nagka-COVID po ulit ako. So, after po ng COVID, nung naging negative na ako, nag-trigger po siya. Parang lumabas talaga yung kumikirot na siya, sumasakit na siya. So, kailangan ko na talagang ipa-check kung ano ba talaga. Kasi parang disturbo na po siya sa buhay ko talaga. At minsan matutulog ka na lang, mararamdaman mo na parang may kumikirot, may namamanhid sa dibdib mo na, wala namang diba? So, ayun, so nagpapunta na po ako sa OB at yun nga, nagmammogram. So, every 5 months, nag-ultrasound ako. So in this 3 months ago only, parang itong 2023 na, kasi 1 year mahigit na So 2023 na, masakit na talaga siya. So yun na yung lagi na akong dumadaing na kumikirot-kirot talaga siya. So ang ginawa ng aking OB, nag-advise na talaga siya na tanggalin na yung bukol. So nagkaroon ulit ako ng mammogram ulit, ultrasound, ayan. So, ang dami ko pong na-experience na talagang masakit pero kailangan nating tiisin para malaman natin kung ano ba talaga yon. So, after that, yun, nirefer na ako ng aking OB sa isang surgeon at yun nga, itatanggalin yung mga bukol sa aking dibdib. Kasi, nung time na yun is lumalaki na siya at talagang kahit na normal ka lang na hindi nakahiga, nakakapa mo talaga siya. Ayan. So, nirefer na ako sa surgeon. Nung kausap ko na yung surgeon ko, sabi niya, hindi natin siya pwedeng tanggalin kasi not only one. This multiple cyst na siya. So, sa aking left side, mayroong 3. Sa aking right side, mayroon din silang nakikita pero maliliit. Maliliit lang siya. So, ayun, inano ng aking surgeon na kailangan ulit i-ultrasound ulit kita para makita natin. So, ang laman po ng aking cyst is tubig. Fluid lang siya.
fluid. So, ang pinaka-advice niya at kinausapan niya yung isang head surgeon, talagang kasi nakakatakot na although hindi naman kasi ganon, pero 'di ba? At the same time kasi yung history ko ang mother ko po kasi nagkaroon ng breast cancer at yun din po ang kanyang kinamatay sa breast cancer. So, ang sabi naman ng aking doktor, ng aking OB, hindi naman daw yun agad-agad na mamana. Kasi mayroong mga third generation na sinasabi, pero hindi po not 100% na yung namamana natin yung ganyang cancer sa ating family. Kasi depende po yan sa ating katawan. Depende po yan sa cancer cells ng ating katawan at kung yung ating cancer cells is active, talagang mamamana natin yon. Pero kung ang katawan naman po natin is not active naman yung mga cancer cells, hindi po natin mamamana yon, pero pwedeng manahin ng ating magiging anak, magiging apo, mga ganon. So, ayun. So, for surgery na po talaga. Kasi sabi ng aking surgeon, itatanggalin natin to. Pero, hindi po natin kasi madami na siya, maliliit. So, tsaka hindi ganon kalalaki, pero maliliit siya. So, ang ginawa niya is needle surgery. So, yung pong tutusukin ka lang ng karayom, after that, ipapabiopsy nila yung bukol or yung tubig. Kasi, sabi niya kasi, fluid lang naman siya. Pero kung talagang disturbo na siya sa everyday life mo, itatanggalin natin siya at ipapacheck natin kung cancer. So, ayun na nga po. On that day na i-surgery na ako, talagang nanginginig-nginig ako kasi first time ko talaga at hindi ko alam at yun nga, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko that time na giniginaw ako na tumaas pa nga ang BP ko noon kasi sabi nga relax at hindi naman daw masakit. So ayun na nga po, andun ako sa room ng surgery. At pinahiga na ako at sabi ko bakit ang tagal? Kasi sabi niya 3 o'clock yung aking surgery procedure pero magti-3:30 na, wala pa rin, hindi pa rin ako sinasalang kumbaga. So sabi ng nurse, inaantay pa kasi 4 na doktor daw po yung titira sa akin. 4 daw po sila, 2 radiologist, 1 surgeon, at saka yung isa hindi ko na matandaan kung ano yung sabi kasi nga stress na ako na sa akin nararamdaman. Although hindi naman ako takot talaga. Matapang ako So ayun na, nung time na yun na pumasok na, andyan na sila. Pumasok na yung mga doktor at andun na, nakahiga na ako, ready na ako. Parang nakahiga ka na doon sa lamesa na para ka ng lechon. Ayan, sabi nung nurse. So, 6 sila doon, nakahilera sa akin, nakapalibot ako, nakahiga ka. Tapos nakapalibot sila doon. 6, 2 nurse, 2 radiologist, at surgeon, tsaka yung isa pa, ewan ko, parang surgeon din yata yung isa. Ayun. So, nung puro pa man din sila lalaki, 'di ba? Puro lalaki. Sinimulan na. So, akala ko, tutusukan ako ng any anesthesia or what. Wala talaga. Nung nakita ko at inabot na ng nurse yung mga gagamitin, yung radiologist, nandun na siya sa may ultrasound at hawak niya na. Yung pala, ang gagawin lang pala, diretso lang yung karayom dun sa dibdib mo nang walang cream, walang anything na kung ano, basta sabi ng doktor, relax ka lang. Hinahawakan pa niya yung braso ko, sabi niya, relax ka lang kasi hindi naman ito masakit. Siyempre po nanginginig ako, yung karayom itutusok sa yung parang tanggalan ka ng dugo, di ba? Ang sakit, how much for yung tutusukin yung dibdib mo. So ayun na, relax na ako, nakaganyan na ako. Ayun, so sinimula na po nila habang yung isa nasa camera, tinitingnan kung saan banda yung bukol. Pag ini-stop niya yung machine, tinitingnan niya kanya, pag ini-stop niya na yan, at sila na nagkakaintindihan, itutusukin na po yun ng surgeon, itutusok niya yung injection doon, at sisipsipin yung mga fluid doon sa aking mga bukol sa dibdib. So ayun, pagkalagay ng karayom, actually hindi naman din talaga siya masakit. Hindi siya masakit. Pagpasok lang ng karayom, pag nakapasok na yung karayom doon sa bukol, hindi siya masakit. Paghugot na lang ang masakit. Kasi paghugot niya is kasama na yung mga fluid.
mga fluid nung bukol. So, ang nakuha sa akin fluid dito sa akin left side, ganyan talaga kadami. Alam niyo po yung kulay ng kapeng malabnaw. Yan ang kulay ng tubig na nakuha sa akin. So, dito naman sa aking right side, tatlo po siyang mga bukol pero wala pong laman. Wala siyang mga laman pero mayroon siyang nakuha sa isa. Ganyan lang siya, hindi nga siya umabot sa 1/4 doon sa tube. Pero dito sa left side ko, punong-puno po talaga yung tube. So, after that, nung na talagang nakahilata pa ako, tulala pa akong ganyan. Kasi nga, syempre, mixed emotion ka, hindi mo alam kung anong gagawin sa'yo. Yun na, kinongratulate na ako nung surgeon, sabi niya, finish and it's done. So, waiting na lang tayo sa resulta na yung biopsy, kung ano ang cancerous ba siya or hindi. So, waiting po ako. After 3 days naman, at dumating yung message, at yun nga, tumawag sa akin, at lumabas na rin yung resulta ng aking biopsy, at thanks God, it's negative for cancer. So, ayun po, ang akin lang po ma-advise, hindi po lahat ng bukol naman is cancerous. Depende po yan sa ating body system. So, yun po yung laging pinapaliwanag sa akin before pa nung nalaman nila na isi-surgery ako. So, meron isang doctor, isang surgeon at meron psychologist na kumakausap sa akin kasi nga meron mga ganyan daw na once na sinabing cancer is kamatayan na ang kasunod. So, hindi po yun. So, dapat pag may nararamdaman po tayo sa ating katawan, wag na po tayo mag-atubili na ipa-check up. Ipatingin na po natin kung ano ba talaga at wag po tayong matakot kung ano po yung mga findings ng ating doktor. Huwag po tayong matakot kasi once na po na natakot tayo at ayaw kasi, iba kasi ayaw nila malaman, ay, baka ano yung sakit ko o ganyan-ganyan. Hindi po. The more natin tutulungan yung sarili natin sa magiging sakit natin. Kaya yun lang po, na-share ko lang po sa inyo ang aking experience at thankful at napaka-bless po napaka-bless ko po at hindi po umabot sa ganon yung aking naramdaman at aking na-experience dito sa aking cyst. Kaya thank you so much at sa aking next video, abangan nyo po at meron pa po akong i-reveal sa inyo naman para po maging aware po tayong lahat. At sa atin, lalo-lalo po sa ating mga kababaihan. Kaya thank you so much and enjoy lang po tayo sa ating life and be thankful for what we have, for everyday blessing that the Lord will give us. So, enjoy lang po. And lagi po tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Kaya thank you so much for watching and see you again for my next vlog. Ito pang inyong Chang Ami Perez. Bye-bye. Thank you so much.